Good day mga ka-F2P. So ngayon may share ako sa inyong tips regarding sa mga event natin kung paano nyo makiklaim at mamamaximize paano mag-work efficiently. Halimbawa itong spell infusion order. So magagawa din natin makapag-infuse ng 50 out of 50. So makiklaim natin itong kulay green, kulay blue at saka itong purple. Which is andito siya. So ibig sabihin ba nun nakapag-infuse ka ng 50 times? Kasi kung titingnan natin, itong kulay green, madali lang naman itong i-craft. Kasi ang kailangan lang dito ay metal fragment at saka gold. Pero itong blue, may requirement na to na kailangan mo ng green ay spell rune, crystal 1 at saka isang morion. Eh syempre, pagdating dito sa purple, maganda kasi may pondo ka na. Kailangan mo ng 2 morion at saka yung blue, 5 pa ang kailangan mo nito. So ibig sabihin, dyan ba natin ginawa sa account na to? Kasi kung tutusin, puro max na siya. Actually, hindi. Ang technique na ginagawa natin ay legal kasi pwede mo siyang gawin sa iyong another character, same account. Which is yung papakita ko sa inyo ngayon. At bago nga pala tayo magpatuloy, na-approve kasi tayo dito sa streamer supporting system at binigyan tayo ng coupon. So may 65 pa ako. So para makaklaim ka, halimbawa may extra ka pa na seeds, any amount will do. Kapag dumating sa akin dito, isasend ko agad sa inyo. Yan. So yung iba kahit magdoble, parang isa lang yung pwedeng masend, one at a time. So ayun, kung may spare nyo, para hindi to sayang, kasi hindi ko din naman alam yung gagawin, na-approve ako, eh sayang din itong 65 kaysa ma-expire lamang. Tapos ilalagay ko na sa description yung link kung saan nyo support. Tapos ito yung ating streamer code, RENLEM3396. Hindi naman tayo into stream, kundi into content lamang. Ayan, dito ko kasi kaya ginawa dito sa isa kong character which is pinalevel 35 ko talaga. Kasi ginagamit ko siya sa pag dungeon sa Erleta, 8 hours. Pag tulog ka from 12 to 8. Ayan, 12 AM to 8 AM. So pag gising ko minsan nakaka-seal of advancement. Shared naman kasi yung dias dito kaya sulit na sulit. Ayan, so kung mapapansin nyo, kung i-click natin to, parehas lang sila na status. So, ang gagawin natin ngayon, mag-i-infuse pa tayo ng 10 sa character na to para maklaim natin lahat. So, ito yung infuse. So, ito naman, na-unlock ko na naman dito yung kulay, kulay violet. So, sinave ko na lang para magamit ko uli mamaya. So, kulang na lang tayo ng 10. Gagawin natin, magka-craft lang tayo ng 10. Since shared naman yung dice niya, nakabila ako ng metal fragment kanina. Ayan, so 10. Okay. Tapos, craft na natin para maklaim na. I-auto-infuse ko, i-click ko to para dire-diretso siya. Ayun no, may nakuhuli ako. Okay, sapat na yun. So, i-check natin. Ayan, kompleto na. So, makiklaim na to ng main account natin. Huwag nyo lang siyang i-click to accidentally. Siya pupapasok yan dito sa inyong sa inyong another character. Kung titignan nyo nga pala sa exchange natin, history. Ito, nakapag-farm tayo dito ng 2 seal of advancement, token of Erleta, 2 morion, moonstone. Ito, binili ko na para mag-progress din kahit paano yung konti. Yan, naglipat kasi ako into impaler. Tapos sabi ko nga, gagawa pa ako ng additional character dito kasi na ma-maximize ko yung itong dungeon. Bukod dito syempre sila no prosperity pero hindi ko siya pinakakaano. Itong Erleta Temple, sayang kasi may papyrus tapos may ganito. So at least, napapapunta yung dice sa main account is legal naman yon, legit. And another thing nga pala sa mga ka-F2P natin dyan, may ginawa ko kasing tips, medyo lumihis ako. Halimbawa, sa pagkakataong ito, hindi ko muna inuna yung mag-craft ng additional na rare, kagaya nito. Ang inuna ko muna is makapag second advancement. Yun yung sinacrifice ko. Pero maganda naman yung naging outcome. Nag-second advancement na tayo. At syempre, hindi ko lang sinusuot itong weapon style. Sige, isuot na lang muna natin. Tapos may share pa ako sa inyo ng isang tips. Ayan. Sinacrifice ko din nga pala itong skill kasi hindi ko binili yung iba. Kasi may target ako kung bakit ko siya sinacrifice para at least itong sa aking crafting mapaabot ko siya into professional.
Kasi kada craft mo dito, halimbawa yung mas mamamahal na, it requires gold. So yung iba, nag-ipon ng gold para makabili ng skill. Ako naman, nag-ipon ako ng gold para makapag-craft ako. Ang main kong kinraft dito ay itong itong leather. Sobrang dami ko nakuha niyan. Ayan, tapos 25k gold hanggang na-unlock ko na itong pagiging professional. So ang target ko naman ngayon is umabot ako ng expert. So tingnan dito sa arcane. Halimbawa dito, yan. Ang dami ko spot leather, 309 pa. Tapos kung pupunta tayo dito sa request, dito sa crafting, halimbawa ito professional, pwede na to sa akin, makacraft ko siya. Kaya yun, kung umabot ako na expert, kung bubuksan natin to, yung request niya, grabe 500. Pag nag-expert na ako, alam nyo yung veteran, 15 times lang siya per day. Since professional na ako, 20 times akong pwede mag-craft. Pag umabot ako ng expert, 25 times, halimbawa ay madaming ganito. So, in a day, paldo ka. Aabot ka ng 1k to 2k seeds per day sa pagkacraft pa lang. So, sinacrifice ko lang talaga yung makakuha ng skill para makakuha dito. Since ngayon is medyo long shot, kasi kailangan ko is 1M, medyo matagal talaga yon. Pero magagawan ko talaga siya ng paraan. Kasi kung titignan nyo yung send request natin, yung history natin. Ayan. Ito yung mga nakaraft ko. Isipin nyo, may naka 35 pa nga ako dito. Tapos may 45 pa dito eh. Nung umabot ng professional. Ayun 45, 50 pa nga yung request nila. Kaya sulit din. Ang ginawa ko, hindi ako nag-crafting dito sa prosperity. Kasi ang dami ng prosperity. Gawa nga siya pero nabalita na malaki talaga ang pera dyan sa prosperity. Ang karamihan kasi naglipatan na sa prosperity. Yung iba naiwan dito. So nag-stick na lang ako dito sa escalation para kukunti kami. Yung sa professional nga, since sa escalation na to, hindi pa nauubos itong sa professional na request eh. Meron pa. Ako max na 20 out of 20. Tapos another tip pa nga, halimbawa dito, combine weapon style. Yung free kasi everyday dito sa part na to, which is itong sa gold shop natin, tapos sa summon. Ang kinukuha ko lang sa main account ko, itong 3333. Kasi hindi pa kukuha ng aking additional character kasi dapat level 40. Ibinibigay ko sa additional character ko itong Dawn, itong first 2. Pero itong main nga, ito sa main na to, yung mahal yung 33. Siyempre, ang target ko na ngayon is ma-unlock ko to. Yan, yung iba pa. Ma-maximize ko. Itong party dungeon. Maganda yung party dungeon, guys. Kasi makakakuha kayo dyan ng yung para sa Creed. Kasi kung hindi nyo pa ito na-check, halimbawa sa craft, specialized craft. Tapos, baka kasi hindi nyo pa ito napapansin. Ayan, itong nasa normal craft pala. Itong Stimulant of Enlightenment, nakukuha yan sa party dungeon. Maganda yun, no? Use it to obtain Nightcraw's Creed Point. So, Creed Point yung ibibigay niyan. Grabe, ang pagka-craft niyan, ito ang kailangan. Stars Memory. So, 45 at saka 5 more yun. Nakukuha itong Stars Memory sa party dungeon. Tapos yan ang ating party dungeon. So, yung sa 5 nga 3 binibigay. Siyempre, ang kaya pala natin is stage 1. Tapos sa magiging main focus ko, yung makukuha ko dun sa party dungeon ay i-ups ko dito sa endurance. Gusto kong reduction yung sa akin. Yung pag-level natin sa pag-progress, halimbawa 46, 47, 48, dito ko ilalagay sa dex. Pero yung makukuha ko dun sa party dungeon, pag nakumpleto ko siya, dito ko siya ilalagay sa endurance. So, try ko yung endurance build na sniper. So, ayun, easy infusion. Claim na natin lahat. So yan, ang next target natin, ito pala, nakuha ko pa to. What's this? Okay, mahal to kapag unbound. So magiging target pa natin, gagawa pa tayo ng additional 2 character para ma-maximize natin. Yung isang character, magpa-farm siya sa Erleta 8 hours. Tuwing Monday, yung isang character, ganun din. Tuwing Tuesday, Thursday, yung pangatlo, at syempre yung main natin. So, madami. Maraming chance to na makapulo tayo ng Seal of Advancement. Lalo't hindi ka pa kompleto sa Seal of Advancement, tsagain mo na as free to play. So, yun lamang guys. Buyers, I'm out.